Magandang hapon, mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes, garantisadong mabilis lang to. Dahil sa State of National Energy Emergency, nagkaroon ngayon ng kapangyarihan ang Department of Energy para sa price cap sa usapin ng rollback o pagtaas ng presyo ng petrolyo. Lalo na't mamomonitor ang big-time rollback sa presyo ng diesel na ipatutupad naman ng mga kumpanya ng langis bukas. Narito ang report. Big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista bukas. Inihayag ng Department of Energy na maglalaro sa 25 pesos ang bawas kada litro ng diesel, habang 3.41 pesos sa per litro ng gas at 2 pesos naman sa kerosene. Ito'y dahil sa panandaliang paghupa ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mahigpit na babantayan ng kanilang kagawaran ng mga kumpanya ng langis sa pagpapatupad ng rollback. Lalo't may kapangyarihan na sila ngayong magpatupad ng price cap sa rollback at taas presyo. Dahil yan sa Executive Order 110 ni Pangulong Marcos o ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Because of that declaration, it triggered additional powers for government to prescribe the price. Hindi po tayo nagka-cap sa presyo mismo, pero kinakap natin yung adjustments. So under that issuance, kasi DOE is now subscribing the price increase limitation. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback, tapos may maximum din tayo sa price increase. Magpapataw ng parusa at show cause order ang DOE sa mga lalabag dito. Gayunman, ngayong sarado ang Strait of Hormuz, obserbahang muli ang paggalaw sa kalakalan sa Means of Platte, Singapore sa susunod na 5 araw kung ano ang mangyayari sa presyuhan ng langis. Sa gitna ng patay-sindi at walang kasiguraduhang sitwasyon sa Strait of Hormuz, good news ayon sa DOE na nakapag-secure ang bansa ng mataas na inventory sa langis. Inaasahan ng kagawaran ng pagdating sa bansa ng nasa 650,000 barrels ng diesel bukas at sa mga susunod na araw, habang 21,000 metric tons naman ang paparating na LPG sa Mayo mula sa US. Pagtitiyak ng kagawaran, sapat ang supply ng langis at nakitaan rin ng pagbaba sa pagkonsumo nito sa bansa. We still have our 1 million barrels or 156 million barrel, 58 million liters. It's still there and we haven't used it yet. So we'll keep it at that muna. Kasi sufficient pa naman at we have 52-day supply. Samantala sa usapin naman ng enerhiya, hinihikayat ng pamahalaan ang lahat na makiisa sa one o oras natin sa efficiency. So we're calling on the public to join us for one, which serves as our coordinated energy efficiency and conservation initiative that encourages responsible energy use. So ang araw po nito is regular activity siya tuwing Sabado 8 to 9 p.m. Kahit na bahagyan ng bumababa ang presyo ng langis, sinabi ni Pangulong Marcos na may pinag-aaralan pang dagdag ayuda ang pamahalaan para sa mga transport workers. Ang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guiliang. Ngayong gumugulong na ang Service Contracting Program, personal na inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang implementasyon nito. Nagtungo ang Pangulo kaninang umaga sa Araneta Center Terminal sa Cubao sa Quezon City para kamustahin ang mga driver at commuter roon. Ang programa ay isang hakbang ng gobyerno para mabawasan ang epekto ng patuloy na malaking pagtaas ng presyo ng langis sa mga tsoper. Sa ilalim ng programa ng DOTR at LTFRB, binabayaran mga jeepney, UV Express at bus operators kapalit ng tuloy-tuloy na biyahe at pagbibigay ng diskwento sa pasahe. Sabi ng Pangulo, mananatili ang suporta ng gobyerno hanggat mataas ang presyo ng langis. Kung may gera, walang gera, kung sarado yung Strait of Hormuz, kung hindi, kung ano yung presyo ng langis, pabago-bago. Kaya lahat ng kailangan natin gawin para makapag-adjust, para naman yun na nga, para mapawasan ang bigat ng dala ng ating mga kababayan, yun na, marami tayong tipang-tipang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin.
Nasa 20,000 PUV units ang target na makasali sa programa. Makakatanggap ang mga driver at operator ng 30 hanggang 100 pesos kada kilometro na bayad, bukod pa sa kita sa pamasahe. Under this program, we make sure that the government pays the operator and the driver a certain amount of peso, like 30 pesos po per kilometer pagdating sa ating mga traditional jeepney. Pagdating naman sa ating mga modern, 40 peso po kada kilometro. Sa bus naman, 100 kilometers per liter. Ang driver na si Rodrigo, muntikan ng sumuko sa pamamasada dahil sa taas ng presyo ng langis. Kaya malaking tulong para sa kanya ang programa. Kasi po, halos dumoble po ang presyo. Halos kami mga driver po, wala na rin po kaming naiuuwi. Gusto na rin po namin sumuko sana. Papasalamat po kaming mga driver na nabigyan nyo po ng tugon ng aming problema. Lalong-lalo na po sa diesel, tsaka ganoon din po sa ating DOTR na nag-isip po kayo kung paano kami matutulungan mga driver. Naging hamon po sa amin, ma'am, dahil sa sobrang taas ng diesel, hindi nakakayanan ng mga driver namin dahil napupunta lang daw lahat sa diesel yung kanilang kinikita. Mayroon pa rin po kaming kikitain, malaking bagay po, dahil po doon sa ibibigay na ayuda ng gobyerno sa amin, ma'am. May dagdag benepisyo rin sa commuters. 20% fare discount para sa mga regular passengers at 40% naman para sa senior citizens, students at PWDs. Laking tipid ito para sa commuter na si Cynthia. Malaking halaga po, lalo't may 3 akong nag-aaral na tapos may baby ako. So, yung magtitipid kong discount dito, yun nga po, mabibili ko siya ng ano pang kailangan sa bahay, kaya diaper, pandagdag. Dahil hindi na ginawang mandatory ang paglalagay ng GPS sa mga PUV na sasali sa programa, QR code na lang ang kailangan iscan ng mga tsuper bilang patunay na bumiyahe sila sa nakatakdang ruta. Well, like with anything else, no, mga birth pains po tayo dyan, yung baka makalimutan nila mag-scan ng QR code in the point of origin and the point of destination, no? So yun naman nakikita natin mga initial startup na potential problems po natin. Other than that, actually wala tayong nakikita eh. Samantala, sa gitna ng krisis sa langis, tumaas ang trust ratings ni Pangulong Marcos base sa survey ng Okta Research. Sa unang quarter ng 2026, umakyat sa 54% ang trust rating ng Pangulo, habang 55% naman ang kanyang performance rating. Para kay Vice President Sara Duterte, nananatiling majority ang trust rating niya sa 55%, pero bumaba ang performance rating niya sa 50%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25, 2026 sa 1,200 respondents sa gitna yan ng mga issues sa impeachment hearings at tensyon sa Middle East. Michelle Galiang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, grupong Piston naghain ng petisyong 10 pisong dagdag pasahe sa jeep. Nationwide transport strike ikakasabukas. At OWA nilinaw ang ginagastos nila para sa repatriation ng mga OFWs na apektado sa gera sa Middle East. Naghain ng petisyon ng grupong Piston sa LTFRB ngayong araw. Ito'y para sa dagdag pasahe sa mga jeep sa patuloy na krisis sa langis sa ating bansa. 10 pisong dagdag pasahe ang inihain ni Piston National President Modi Floranda sa opisina ng LTFRB. Mula 13 pesos, magiging 23 pesos na ang nais na base fare sa mga jeep. Kaugnay niyan, magkakasabukas ang grupo ng Nationwide Transport Strike. Nanawagan ng grupo sa mga tsuper na magtigil pasada, magwelga at magprotesta para mapababa ang presyo ng langis at bilihin. Nilinaw ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan ang higit kumulang 200,000 pisong pondo na inilaan para sa bawat OFWs na tinutulungang makauwi sa bansa sa ilalim ng repatriation program sa gitna yan ng umiiral na tensyon sa ilang bahagi ng Middle East. Ayon kay Kaunan, bukod sa flight tickets, nakapaloob din dito ang iba pang gastusin ng bawat OFW, kasama na ang tulong na ibibigay ng gobyerno para sa kanilang pagbangon. So nung lumalabas yung numero na 180 or 190, ika-clarify ko lang dyan yung repatriation flight ticket. Nakakalimutan ng iba na ang OWA ang nagbabayad din ng mga hotel, temporary shelter, meals, transportation, abroad at saka dito, domestic flights, financial assistance immediate at reintegration assistance
para sa ating mga miyembro in the amount of not less than 20,000 pesos. So we are talking about a repatriation package or the cost of repatriating someone because it's not enough to just buy a flight ticket to Manila. Inaasahang hindi bababa sa 652 OFWs ang nakatakdang makauwi ngayong linggo sa pamamagitan ng OWA-sponsored flights at posibleng madagdagan pa na aabot sa higit 1,000 OFWs, depende sa sitwasyon sa mga apektadong lugar. Batay sa pinakahuling datos ng OWA, tinatayang nasa 2,712 OFWs na ang nai-repatriate mula sa Middle East, habang 457 naman ang naapektuhan dahil sa contract termination at 206 ang kinakailangang pauwiin dahil sa medical reasons. Bukod sa repatriation, tiniyak din ng OWA ang tuloy-tuloy na suporta sa pagbabalik ng mga OFW sa bansa. Bago sila makauwi, na ibibigay na yung initial financial assistance para wala na ring kaguluhan. Ang binibigay as of now is 10,000 from the Department of Migrant Workers at 10,000 from OWA. Para naman sa active OWA members, no, balik nila sa kanilang mga regions, no, ay pwede silang humingi ng tulong patungkol sa livelihood or reintegration. At dito, nagbibigay ang OWA sa active members niya ng 20,000 pesos under the Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Sa showbiz balita, Department of Tourism kinilala ang BINI at Cat's Eye leader na si Sofia La Forteza bilang Pinoy Pride sa kakatapos lang na Coachella 2026. At iba pang mga kaganapan sa Coachella, alamin sa mabilis na balitang hatid ni Kyle Adifui. Pinuri at pinarangalan ng Department of Tourism o DOT ang grupong BINI, pati na rin ang Pinay Cat's Eye leader na si Sofia La Forteza matapos nilang dalhin ang pangalan ng Pilipinas sa Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 sa Indio, California. Sa Facebook post ng DOT, ipinahayag nila ang suporta at paghanga sa Pinoy artist na patuloy na nagtatampok ng Filipino identity sa global stage. Matatandaang gumawa ng kasaysayan ang BINI bilang kauna-unahang P-pop group na nakapagtanghal sa Coachella stage. Kasabay ang performance si Sofia bilang bahagi ng Cat's Eye sa nasabing 2-week event. Hindi rin naman nagpahuli ang ilang Pinoy celebrities at influencers sa pagsuporta sa mga kababayang nagtanghal sa entablado. Samantala, naging maingay din ang festival dahil sa mga bigating performers, kabilang si Justin Bieber kasama ang mga special guests sa Week 2. Dito, kinanta niya ang kanyang mga hit songs tulad ng Baby at One Less Lonely Girl. Nag-viral naman ang pagiging fangirl ni Billie Eilish nang itulak ito ni Hailey Bieber paakyat ng stage habang kinakanta ni Bieber ang One Less Lonely Girl. Pinag-usapan din online ang performance ni Sabrina Carpenter matapos niyang pakiligin ng audiences sa biglaang paglabas ni Madonna. Nagduet ang dalawa sa mga kantang Vogue at Like a Prayer, pati na rin sa isang unreleased track mula sa paparating na album ni Madonna. Kyla Defuin, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.